I am Maharlikan. Magandang araw mga kamaharlikan. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at maayos na pangangatawan, isang munting mensahe muli, mula sa ating mahal na Reyna, para sa ating lahat, sa mga patuloy na sumusuporta, at lumalaban para sa katotohanan, dahil ang laban na ito ay hindi panandaliang solusyon lamang sa problema, kundi para na rin sa susunod na henerasyon na darating sa atin. Magandang gabi sa inyong lahat. At least nakikita ko kayo na nagsisikap din. Pero sana pagdugtong-dugtungan natin ang ating mga kailanganin para sa ating proseso sa ating pagpapagalabas ng ating mga kagrasyahan. Alam ninyo, kung gusto ninyong hindi kayo maapektuhan, huwag na kayong tumingin sa negatibo. Ako, pinapabayaan ko yan kasi lalo lang ako makapag-isip ng hindi maganda at ang aking puso ay lalong masasaktan. So, ang ginagawa ko, kapag hindi pabor para sa misyon, iset aside na natin, ihawi na natin. Kasi kung i-forward nyo pa sa akin at lalo akong hindi makakonsentrate, di wala tayong patutunguhan pare-pareho. Lalo pa ngayon, talagang nasa kamay ko ang paglutas ng problema. Ano ba ang naging problema natin? Dahil hinarangan talaga nila. Alam nila lahat yan. Yung mga nagyayaw-yaw dyan, alam nila kung sino ang boss nila. Alam nila kung sino yung mga kasama na nagkaroon ng interes sa ating mga tinatawag na grasya. Alam din nila kung kanino nakapangalan at alam din nila kung sino ang may karapatan. Ngayon, ang aking mga desisyones, hayaan natin silang gumalaw. Kung sila. Pero wag nilang pakikialaman yung aking proseso. Dahil ang proseso ko naaayon sa batas, naaayon sa husgado na mga pamamaraan, naaayon doon sa katas-taasan hukom kung saan iyan ay inaayos natin. Sila, siyempre natural, may mga advisor din sila. May mga kasama sila. Meron din sila na tinatangi at pinibigyan ng kanilang respeto na kanila. So, sabi ko nga sa inyo, nasa inyo yan kung padadala kayo. Nasa inyo yan kung gusto nyo sila. Pero, pag nakitaan na kayo na yung namamangka kayo sa dalawang ilog, lalo kayong mawawala. Now, gusto ninyo, pasukan nyo muna sila. Pero, pag lumabas kayo sa bakuran, mahihirapan kayong bumalik. Yun lang naman ang akin. Ako hindi nanghihinayang. Kung umalis kayo, umalis na kayo. Kung ayaw niyong maniwala, huwag na kayong maniwala. Kung gusto niyong doon kayo nakakakuha ng inyong benepisyo, doon na lang kayo. Kasi ako, ang sa akin, pang matagalan, hanggat-hanggan. Sa marami nating mga anak sa anak, apo sa apo ang nakikinabang. Kasi itong aking paglutas ng problema, mula pa noong dekada 1900, isipin nyo lang nag-umpisa ang problema. Nasa year before pa ipinanganak si Jesucristo, before pa ipinanganak si Prophet Muhammad, before pa nangyari ang buong mundo na ginawa ng Diyos Ama. Ngayon, sabihin nyo talaga si Helen, ibuang. Di magsabi na kayo ng magsabi ng gusto ninyo. Basta ako, may resultang gawa ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bawat sentimo na inaambag ninyo ay tinitingnan iyan ng kalangitan. Tinitingnan iyan ng ating mga lolo. Sila, nagagalit pag nagme-mention ako ng lolo. Nagagalit sila pag nagme-mention ako ng makapangyarihan kasi sila ang makapangyarihan. Tama rin yan kasi napapasukan sila ng kanilang gustong espiritu. Alam naman natin,
nakikita naman natin na yung tao punong-puno ng kasalanan, di siyempre, ang papasok na espiritu ay kadiliman. Ngayon sabihin nila ay ako nga inaakusahan. Noon makita nyo dyan na ako pa ang kampo ng kadiliman. Itingnan nga nila kung anong buhay ang aking tinatahak kesa sa buhay na kanilang pinaninindigan. Ayun, kasi ayaw nila. Masilipan sila sa ginawa nila. Ayaw nila na matuntun ang kabalbalan nila. Kaya gagawa sila, demolition unit yan. Kaya ako, sabi ko nga sa inyo, bakit ko pa pakikinggan? Walang kwenta. Kung gusto niyo makinig sa tama, maghanap tayo ng makabuluhang mga kasaysayan at makakapagbigay sa inyo ng inspirasyon, makapagbigay sa inyo ng magandang asal at tutularan. Hindi yung puro kasinungalingan, puro yung mga lumalabas sa mga bibig, bahala na lang kayo. Yun na yung aking patunay. Maraming salamat. Magandang gabi po. Masalam. Huwag kayong masaktan kung kayo ay hinahamak, inaalipusta, o kaya pinapasaringan, o minsan tinatawagan pa na bakit kayo maniwala sa akin at sa misyon na ito. Alam ko rin kung gaano kasakit kasi minsan pamilya pa natin, anak natin o kaya nanay natin o tatay o sino man sa kanila na talagang binabastos pa tayo. Dahil bakit kayo naniniwala sa ganitong sitwasyon na mukhang pulubi ang tingin nila. Hindi nila namalayan na isinakatuparan ko lamang ang aking misyon. Bakit? Si Panginoong Jesus ba nagwagi ka agad? Hindi. Bagkus siya pa ay pinako sa krus. Naniwala ba kaagad ang sangkatauhan? Hindi. Naging Kristiyano sila after na nung namatay si Jesus. Pero noon, kanya-kanya sila ng bato. Ang kailangan ng tao, pruweba, milagro. Pero tayo, alam mo ang sinabi ko sa kanila na mga masyado ng nanlalait? Bahala kayo. Total, makikita na natin sa bandang huli ang totoong mirakulo. Ganun din ang nangyari kay Prophet Muhammad. Mismo uncle niya ang siyang kumalaban sa kanya. Sa akin, marami. Pero hinahayaan ko lang. Kaya nga sa ngayon, kung nakikita ninyo, maraming nagsasabi na ako ay nakakulong. Ako ay hinahabol ng bangko. At nakakaawa. Mas nakakaawa sila. Dahil ang pananahimik, malalim. Marami akong ginagawa at wala akong panahon makipagsabuatan sa kanila o kaya makipagkompetensya sa kanila. Tapos na yung mga pagkakataon na binigay ko sa kanila. Ngayon, ang titingnan nyo lang, ganito, sila ba ay karapat-dapat na mamuno sa divino gobyerno? Dahil puro Diyos din, puro Allah din ang kanilang sambit. Pero kung titingnan ninyo, tama ba yung pamumuhay na pinapakita nila sa inyo? Tama ba yung isang tao nagsasabi na sila ang sugo ng Diyos, ng sugo ng Allah, pero nakikita yung pagtago sa katotohanan at puro kasinungalingan ang nilalabas dahil mabibisto ang kinagaulian proseso nila. Matagal na sila nangungulekta. Maraming grupo na sila pinasukan. At ngayon, dahil alam nila na kaya nila akong ganyanin lamang. So para bang
Pumasok kayo sa bakuran ko at inagawan niyo pa ako ng puder ko, pati pamilya ko, pati mga anak ko, sa pilitan ninyong pinapalayas sa sarili kong bakuran. Tama ba yan? Lahat ng aking ari-arian, ninakaw sa paraan ng kagustuhan nila, inangkin pati katauhan. Ngayon nakikipagkontesto sila. Mga pananalita ko, gawan din nilang pananalita. Pero ang mali, sadyang minamarkahan sila ng mga taong nag-aantay rin ng tamang pagkakataon. Yan lang ang masabi ko sa inyo. Pag nananahimik ako, sinasabi na sa kulungan. Nagtatago. Paano kasi? Sila ang nagtatago. Sila ang gumagawa ng kababalagan. Ngayon, sinusuyod na ang bawat teritoryo, talagang alam din nila kung hanggang saan sila. Kaya kayo, huwag kayong mag-alala. Basta ako, ang ginagampanan ko, ang kailangan ko. Salamat sa tulong at kung meron pa kayong dapat itulong, gawin na natin bago mawalan ng bisa ang lahat ng pera na nakaimbak sa loob ng mga bangko. Naintindihan niyo sana, hindi ito biro. Makinig kayo sa mga balita na hindi nabo-broadcast sa TV. Tingnan ninyo yung mga sitwasyones na marami nang napapauwi dahil hindi na kaya silang sweldohan. Yan ang mga dapat ninyong investigahan. Ngayon, alam niyo ba, marami na ang problema sa iba't ibang bayan. Pero tinatago nila para hindi mahalata. Ang kanilang programa ay kunyari okay pa. Kaya ginagawa nila lahat ng kabulastugan, ginagawa pa nilang legal. Yun ang pagkakamali nila. Kaya nga tayo umaayos para sa tamang daan. Sila naman tumataliwas. Di bale, at least araw-araw, makita ninyo na meron na tayong nagawa, may resulta tayo para sa atin lahat. Tuloy-tuloy lang, tulungan ninyo ang ating Dato Puga sa Mapilindo, lahat ng mga ID, kung hindi pa nagagawa at mayroon pa ng mga prioridad, ilista lang. Huwag kayong basta nasa pangalan, nasa tama, pag dumating ang panahon, alam din natin, hindi naman yan pabilisan o hindi naman yan nakailangan na kaagad na mang-away tayo dahil na-delay. Intindihin natin ang mga kondisyon, mga sitwasyon. Okay, maraming salamat. Masalam.